Nasanay ang buong mundo na magpalabas ng prank kundi kaya magbiro tuwing Abril 1 o mas kilala sa buong mundo bilang April Fool's Day. Pero ang political vlogger na si Maharlika hindi mabiro kahit April Fool's Day matapos magpalabas ng dalawang dokumentong nag-uugnay sa presidente ng Pilipinas sa paggamit ng iligal na droga. May tatak na confidential at logo ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga ito. At ang target ng drug operation batay sa dokumento na may petsang March 11, 2012 ay si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nauna nang itinanggi ng PDEA ang authenticity ng mga dokumento at binalaan ng publiko na maaaring makagawa o makapag-reproduce ng mga dokumento ng gobyerno gamit ang AI o Artificial Intelligence. Kung si Interior Secretary Benhur Abalos naman ang tatanungin, fake news na laman ng mga dokumento. Well, ganito lang. Huwag naman tayo maniniwala sa mga fake news, no? No less than PDEA nagsabi na hindi totoo ito. Kuminsan, it's so unfair eh. Alam mo, right now, ang daming lumalabas, no? Kahit nga raw siya ay biktima ng fake news dahil minsan na rin siyang nadali ng identity theft. Kaya nga, ito lang sa amin, sa cybercrime. Ako mismo, nagdemanda ako eh. Nagdemanda ako sa Pangasinan sa mga gumagamit ng pangalan ko, ng boses ko. It's identity theft. Ang kaso pa nito ay hindi lamang identity theft, no, pati estafa pa dahil ang dami niyang hiningan. So yun ang mga sinasabi ko. Pag-ingatan po natin, huwag tayo basta-basta kaagad maniniwala. Samantala, may payo naman ang dating press secretary na Marcos Jr. sa mga Pilipino sa drug issue. Diyan muna tayo. Okay? Ano din ang dahilan ni Abalos? Artificial intelligence. Hindi nyo napapansin? Hindi, kayo mag-isip. Ang galing eh. They are preparing the minds of the people. Na pag lumabas yung video na yan, it's an AI. Di ba ha? Yun ang hindi ko magets eh. Tayo, yung sinasabi ninyong supposedly matalino sana, bira ng bira, nang walang direksyon. Pero sila, coordinated lahat. Sigurado ako, pati doon sa mga bayarang vlogger nila, coordinated na yan eh. Imina-mindset nila ang tao na whatever video na lumabas, it's artificial intelligence. Yan kagad ang ilalagay nila eh. Inuunahan na nila eh. Kaya nga, sabi ko sa inyo, maging matalino naman tayo. Lumabas naman tayo sa bubbles natin. Para tayong mga tangang, sige lang, bira lang ng bira, basta lang may mai-content. Gusto nyo yung ganun? O sige, sakyan na lang natin araw-araw. Gusto nyo yung title ko araw-araw, video. Eto na, lalabas ko na video. Eto na, lalabas ko na video. O, eto na, may dokumento. Alam nyo, isa lang masasabi ko, it's all self-serving. Self-serving po. Self-serving mo yan. Kung talagang gusto mo ng tamang diskarte, hindi ganyan. Napapahamak eh. Napapahamak po si VP Sara Duterte. Napapahamak po mga Duterte sa galawang ganyan. Ganun ba gusto natin? Maging immune yung tao sa pagbanat dito kay Marcos? Immune na eh. Ang nangyayari, alam niyo yung kalyo? Marami tayo niyan sa paa. Sino marami sa paa niyan? Alam niyo ba kung bakit may kalyo? Hindi, para alam niyo kung anong purpose ng kalyo. Kasi araw-araw, 'di ba, inaapak natin 'yan. Bakit ba may kalyo? Para maging ma-immune na doon sa sakit nung kung ano man yung inaapakan mo. 'Di ba? O kaya dito, kare, kayo nagmumotor, 'di ba? Dito may kalyo, sarap gupitin niya ng ang tawag dito, ng nail cutter o ganyan, no. 'Di ba? Bakit to? Actually, mukhang feeling nyo nabugbog, pero actually, it protects. Kasi nga matigas na, napoproteksyonan na. Kaya may kalyo. 'Di ba ho? Yun ang purpose nun eh. Yung akala mo nasisira mo na dahil tingnan mo tumitigas na, nagkakakalyo na yung daliri o nagkakakalyo na yung paa mo. Hindi, pinoproteksyonan niya yung talampakan mo. Kaya may kalyo. Ganyan ang nangyayari.
Dahil sa banat tayo ng banat na wala na sa lugar, puro na lang kulang sa ebidensya, puro na lang chismis, alam niyo nangyayari? Nakakalyo lang eh. Na, yung tenga ng mga Pilipino, naririndi na. Na parang, okay. O sige, ano ngayon? O, eventually, kahit anong ibato mo dyan, wala na. O. Sila uro yung presidente. Ano yung presidente? Ganun na yung mga tao. Ano ganito yung presidente? Ano sasabi mo? Basta yung presidente ganito. Alam niyo kung paano ko nasabi yan? 2022 election, kalyo ng mga Pilipino. Ang dami nang binato kay Marcos eh. Ano sabi ng mga tao? Sabi ni Pangulong Duterte, meron tayong kandidatong merong adik at may baggage. Kaya kami pakialam. Basta kami, mga Pilipino, inaapi kami. At gusto namin yung inaaping kandidato rin. Sino yun? Si Marcos. Ngayon, inaapi kami ng China. Aping-api kami ng China. Binabasa kami ng tubig. Wala nga tayong tubig. Binabasa tayo ng tubig. Hindi, yung mga nando sa ano. Pero ganoon na nararamdaman ng mga Pilipino. Inaaway kami ng China. Pinagtatanggol kami ng presidente. Oh, ni Marcos. Oh, ano? Ay, bangag yung presidente, sasabihin naman ng iba. Basta kami, api kami nila Marcos. Kami, sama-sama kami nila Marcos. Sama-sama kami. Saan tayo sa amin, pre? Di ba? Effective. Na nauugnay na naman sa punong ehekutibo, lalo pat karapatan ng taong bayan na malaman ang estado ng kalusugan ng isang presidente at kung may kakayanan pa ba itong pamunuan ang bansa. Para sa akin dito, the next step is to inquire into the state of health of the president. Kasi if we are going to allege a crime and the crime is being committed now, that will require evidence. The evidence. Kasi alam mo, sinabi nga ni Panelo ito eh. 'Di ba? Although hindi ko napanood, si Dada kinuwento lang. Sinabi ni Panelo to, this is not impeachable. Akin, even if it's not impeachable, kahit ba impeachable pa siya pala, hindi naman ma-impeach yan. Sinong tangang congressman na mag-haay ng impeachment? Ultimo ng mga komunista doon, kakampi na nila eh. Saka nakakitang pati yung komunista kumampi na sa kanila. Walang pag-asa impeachment dyan. And this is, sabi pa nga, again it's not me, si Panelo nagsabi. Bakit to? Remember, that was done, hindi pa presidente si Marcos. Kung mapatunayang mang-addict yung video, halimbawa na lang, mapatunayang merong video na nag-a-addict si Bongbong Marcos, halimbawa lang may napatunayang ganon. Anong year yun? Sigurado ako, yung itsura niya pa nun, yung parang Beatles pa siya. Di ba? So, ibig sabihin, the crime, tama si Atty. Trixie dito, the crime, hindi naman kinukumit ngayon eh. Noon pa yun. Pwede mo bang sabihin, dahil dyan, you are not, and hindi ka na ngayon pwede because the trust of the people? Sasabihin, sinong people? Yung People's Initiative? Sinong people? Sasabihin lang ng congressman, we represent the people and we do not want na ma-impeach tong presidente. Therefore, the people ayaw ma-impeach yung presidente. Mantakin mo, bilyon-milyon ang ibibigay sa kanila. Bilyon-bilyon ang natatanggap ng mga congressman na yan. I-impeach nila yung presidente nakikinabang sila. O, sabi naman ito isa, walang impeachment na magaganap. People power ang kailangan para mapalaya sila. Sige nga. Sige, punta tayo sa people power. Sino dito nagpunta sa Liwasang Bonifacio para suportahan yung SMNI? Again, madami yung tao doon ha. Tanungin ko kayo. You know yung mga tapat
mga talagang merong puso. Yung mga Pilipino, nagpunta doon? Nagrally doon to support at labanan ang administrasyon? Alam niyo ba yung sinasabi ninyong people power? Mag-like ka, hindi nyo ginagawa, people power pa. Let's be realistic. Di ba? Maging ano naman tayo, maging makatotohanan naman tayo, hindi yung puro tayo banat ang banat. Tirada ng wala sa hulog. People power, revolusyon. Sino? Ikaw mauna? O tanungin ko kayo, mga OFW, pagka nagkarally ba, pupunta ba kayo ng Pilipinas, uuwi kayo? Kaya nyo bang mag-absent sa trabaho ninyo para umuwi dito at mag-rally? Hindi totoo. Kaya nyo, pupunta kayo dito para mag-aksaya ng panahon, para mag-rally? Oh, hindi, di ba? Oh, wag na tayo magsalita ng ganyan na hindi naman natin kakayanin. Para't lang tayong tanga, mapapahiya lang tayo. Tandaan ninyo, ginawa din yan. Kaya nga, alam mo, ito kasi yung problema sa atin eh. Minsan yung bugso ng damdamin, yan ang nagpapahamak sa tao. Tanungin ko kayo, nangyari ho ba yan? Yung EDSA, EDSA 3. Ano nangyari? Sige mahal na mahal si Erap nun. Tandaan niyo yun di ba? Nagka-rally nun para, naibalik ba si Erap? Nagtagumpay ba yon? Ang daming mga politiko pumunta rin sa karsada nun. May nangyari? Wala. Because you need a leader to stand up for the people. And that leader should be talagang supported by the people. So anong ibig ko lang sabihin? Isa lang ang sikreto nito, VP Sara Duterte. Wala. And, tandaan yung element ng people power o revolusyon. Kailangan mo ng tao o may simbahan na o SMNI o yung kay Kibuloy. Kailangan mo ng militar. Kapulisan. Etong dalawan to, itong militar at kapulisan, hindi gagalaw yan hanggang yung wala silang nakikitang leader na tatayo para sa kanila. Sino lang ang nakakakuha ng somehow nakakakita ng leadership itong mga kapulisan at military? Walang iba kung hindi kay VP Sara Duterte. Kung kayo may utak at hindi tatanga-tanga, tanungin ko kayo, discernment ninyo. Ito na, discernment. Nawala na si Miss Discernment. Asa na si Miss Discernment? Ang discernment ninyo, sa tingin nyo ba, si VP Sara Duterte kakalas kay Bongbong Marcos? Discernment nyo, sige. Kayo, tansya nyo. Sige nga. Kung kayo talaga matalino. Meron kayong nakikitang mukha. Ito ang sinasabi ng iba. Ano sinasabi ng iba? Kaya nga dapat tayo mga tao, we push VP Sara Duterte to do the sacrifice o to lead the opposition against this government. Diba? Yan ang mga nagsasabi, di ba?
Kaya nga tayo dapat magkasundo-sundo, magkasama-sama at magtulungan para magkaroon ng isang panawagan para kay BP Sara Duterte gumalaw siya. O, di ba yan ang nasa utak natin? Tanungin ko kayo. Sa tingin ninyo, is it enough yung video o yung adik ang presidente para magimbal ang damdamin ng mga Pilipino para lumaban at itulak si BP Sara Duterte mamuno sa revolusyon? Kayo sumagot sa mga katanungan ko. Sige nga ho. Kayo sagot. Sa tingin ninyo, yung mga tao sasama sa ipinaglalaban lang natin dahil lang sa video? Na sinabi naman na ni Pangulong Duterte, hindi naman sila sumunod. Merong ano dyan, may bobo dyan. May bobong, bayaran ka. O di sige. Pangit ang kalalabasan ni BP Sara kung gagawin niya yon. Hindi lang pangit. Alam mo, Madam Busy, matalino si BP Sara. Ngayon nga nangunguna siya kahit papaano, medyo leading siya. Minsan umaangat si Tulfo. At pag nag-take risk pa siya in going out of the administration and fighting against Marcos, baka lalo siyang lumaylay. Yan ang iniisip ng, sigurado ko nasa utak niya yan Kasi, tandaan ninyo, politiko pa rin yan si Madam. Siyempre kahit papaano, kailangan marunong kang magbasa. Gusto ba talaga ng taong bayan? Kasi alam nyo, ang taong bayan, eto pansinin nyo ito. Ilagay nyo sa kukote nyo to. Ang taong bayan walang pakialam sa personal mong buhay. Sinabi na nga ni Bastian kanina Sa totoo lang, wala naman tayong pakialam kung mga adik yung mga opisyal Hindi, wala. Ang mga Pilipino, anong pakialam kung babaero yung opisyal? Anong pakialam kung, kita mo nga dahil babaero na iboto pa rin Ando sa Senate yung iba, may mga sugar baby. Di ba? Anong pakialam niyan? Sa tingin nyo ba yung mga congressman, mga mayor na alam sa mga ang dami kong alam na mga mayor na adik Alam din sa lungsod nila na adik yung mayor nila. Marami dyan naku, ayoko na magsalita. Alam nila adik yung mga mayor nila. Alam nila yung mga governor nila adik Pero binoboto pa rin nila. Kasi ang mga Pilipino, wala kaming pakialam sa personal yung buhay. Ang importante sa amin, makakain kami. Ano importante sa kanila? Ang pinaka number 1 na issue dito, corruption. Kaya dapat nandiyan ang focus ng tao. Bakit? Sa corruption kasi, kami tinatamaan. Ordinaryong Pilipino tinatamaan sa corruption. Ano ibig sabihin nito? Pag ninakaw mo yan, tapos gutom kami, ay tarantado ka. Di ba? Bakit mo nanakawin yan? Wala na nga kami makain na, nakawin pa yung pera namin. Diyan nagigising ang tao. Pansinin nyo, sino yung mga napatalsik sa bayan natin? Ano issue? Pera. Corruption. Pera. Pansinin nyo yan Paano natanggal? Di ba? Naghirap yung Pilipinas Nung panahon na ending na ni Ferdinand Marcos Sr., naghirap ang Pilipinas. Yung kay ERAP, di ba? Ano din? Corruption din. Yun yung issue Yun ang matindi. That's the only time na yung mga Pilipino magigising. Sandali, bakit ninanakaw na yung pera namin? Bakit ito na ang nangyayari sa bayan namin? Yung tax namin, kinukuha na, nagugutom na kami, tapos yung buhay nitong mga namin, yumayaman na yumayaman. Isipin nyo mabuti yun. Kaya nga ang focus ng banateros nasa korupsyon. Kasi yun ang tamang laban, korupsyon. Sabi ko sa inyo yung tamang laban na pakialam ng mga tao kung adik o babaero o ano man yung
Gusto nyo magpakatanga katulad ng isang abogado? Na ano, yung isang senator, inakis niya ng inakis na tungkol sa babae? Ano nangyari? Nga. Hindi ko nasasabihin kung sino yung tangang abogado na yon. Pero inakis niya yung isang senador na kesyo babaero, ganyan, lagi naman siyang talo. Kasi walang pakialam ang Pilipino sa ganyan. Adik, babaero, o lasinggero. So, kami din naman ganun din eh. Nagigets nyo? Kami rin naman ganun din eh. Adik din kami. Babaero din kami. Ano dapat? Para magising ang bawat Pilipino, makita nila na ninanakaw na yung pera, dapat na isusubo na nila yung pagkain, ninanakaw pa nito mga politiko.